Alright, ito naman itatattoo natin sa braso ni Bossing. Saint Michael and my clouds. Okay, panoorin nyo na lang. Let's go. Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa tigasing sensitive na dinayo pa natin ng home service dito sa Paranaque. Galing pa all the way from Baras Rizal. Sakay-sakay lang ng motor na may busina. Kahit pa may pumapatak na luha mula sa kalangitan na siyang nakakaapekto sa daloy ng trapiko na mayroong pakanakanang pagkulog at pagkidlat. Pero baliwala lang naman dahil sa sobrang motivated tayo, bunga ng siksik liglig umaapaw at walang sawang tiwala, pagmamahal, suporta at pagtangkilik ng lahat ng mga pamilya, kaibigan at mga supporters mula sa iba't ibang sulok ng social media gaya ng YouTube, Facebook at TikTok. Anyway, client requested a Saint Michael tattoo sa kanyang upper taas na right, outer labas na braso. Mamaya, mayroon rin kaming idadagdag sa bandang ibaba na simpleng cathedral window para medyo mabuo yung lower half sleeve paikot. It's been almost 5 years na nung huli siyang nagpatattoo, kaya naman sobrang excited siya today na medyo kinakabahan. Minsan kasi yung kaba dahil siya sa hindi alam yung pakiramdam. Minsan naman kakabahan lalo na't naranasan na niya, alam na niya yung pakiramdam. Pero kahit na ganun, game na game naman daw at wala nang hahadlang sa session na to. Magunaw man ang mundo, matunaw man ang yelo, pumuti man ang itim, matuyo man ang dagat, mawala man ang asim ni Lola, maghalo man ang balat sa anak ng tokwa. Basta, walang makakapigil kung ano na tuloy yung mga pinagsasabi ko. At wala naman talaga pumipigil dahil etong si boss, may basbas naman daw ni misis. Di daw siya pinahirapan, di naman daw sa walang pake, sadyang supportive lang daw talaga ni madam sa lahat ng trip neto ni boss. Actually, gusto nga rin daw niya ng tattoo, kaso lang ayaw daw niya sumabay kay mister dahil kung sakali raw na kailangan ng kung sino man ng dugo, isa man lang daw sa kanila ang pwede mag-donate. Sabi kasi, ayon sa Red Cross, ayon sa pagkakaalala ko, ayon sa sinabi sa akin ng volunteer na nag-assist sa akin nung dati sa experience ko bago mag-donate, dapat daw at least 3 or 6 months daw later after a tattoo session ayun pa lang daw yung time na pwedeng makuhaan ng blood or ma-qualify yung donation na quality or approved for it to send sa blood bank at possible na magamit sa future transfusions. Kala mo talaga, no? Basic knowledge lang naman yan para sa mga nagdo-donate. Sabi kasi ng iba, maganda daw yun para ma-replenish yung dugo. Uy, replenish, panis. Basta ayun, maganda daw yun para sa mabago or basta, alam, yun na yun. Usual medical emergencies na kailangan ng maraming dugo, kapag nasugatan at nawalan ng maraming dugo ang pasyente. Kalimitan yan yung mga traffic accidents, ganyan, or basta accidents. Sobrang importante naman din kasi talaga na we are always ready and available to donate. Especially mayroon na blood type gaya ng AB na hindi basta-basta mahanap at pahirapan sa pila, pahabaan ng pasensya sa proseso, dahil unlike other types like A, C at O, medyo mas madali silang hanapin. Kasi yung blood type O, pwedeng mag-donate sa kahit na anong blood type. Pero sa O lang din siya pwedeng makatanggap. Yung AB naman, ito nga gaya na sabi ko, ito yung pinakamalala. Sa AB lang siya parehas pwede tumanggap at magbigay. Naalala ko tuloy, nung bata pa ako, gusto ko maging doktor. Pero dahil takot ako sa dugo at karayom, katagalan, nagbago ang pangarap ko. Pero katagalan din napalapit din ako sa karayom dahil mas nangibabaw yung interest, curiosity ko sa tattoo at pagbigay ng sining sa balat.
mas nangibabaw yun over my fear. Naniniwala kasi ako na lahat ng bagay ay maaaring matutunan kahit na yung mga kinakatakutan natin. Basta bukas lamang ang pag-iisip para mapalabas ang Nen Aura na isang invisible force sa human eye na tinataglay ng katawan na maaaring gamitin sa iba't ibang paraan, kabutihan man o kasamaan. Pero wag na natin yun pag-usapan dahil reference lang to sa anime Hunter x Hunter na paborito kong panoorin na ang bida ay si Gon na iniwan ng kanyang ama para maging hunter sa kanyang auntie na tumayong parang tunay niyang ina at nakilala ang mga maasahang kaibigan noong umalis siya ng kanilang bayan para lumahok sa hunter exam na ginanap sa malayong lugar para subukin ang kanilang mga kakayahan sa iba't ibang klase ng kapaligiran at makumpirma kung sila ay karapat dapat maging hunter. At sa sobrang dami niyang nakilala na iba't ibang klaseng tao along the way gaya nila Hisoka kahit teka napahaba na naman itong video ko. Para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo kagaya nito, kontakin nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs, text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Para sa mga tropa naman natin dyan na tinatamad magbiyahe o nalalayuan, hindi alam mag-commute or ayaw lang talaga, ayaw payagan ng jowa nila, ayaw payagan ng misis, sinisikreto sa magulang, pwede ko kayo puntahan kung saan man kayo lupalop ng mundo. Pwede ko kayo i-home service, nasa tambayan man kayo, tindahan, bigasan, palengke, kuweba, kung saan man yan, bahala kayo. Basta, PM nyo lang ako. Pag alam ko yung address nyo, kaya ko kayong puntahan, okay? Naiintindihan nyo ba? Paano? Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas. Boss, tapos na yung tattoo natin. Ano masasabi mo? Sobrang solid, sobrang pasensoso ng artist and sobrang galing. Uulit ako. Yun Rate mo na boss, 1 to 10. 12. Ayos, dinaya pa natin yan si Bossing ng home service dito sa Bipos, Paranaque. Paranaque. Alright. Ulit ka pa ba, boss? Uulit pa. Salamat sa tiwala. Solid brother. Thank you. Bawat stroke may puso, pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud Pinoy sa tinta.